Si Pi Network ay muling gumagawa ng ingay sa market matapos tumaas ng 10% ang kanyang presyo sa loob lamang ng 24 hours. Mula po sa presyong 0.36 ay umakyat po ito sa 0.40 at nakalusot sa isang mahalagang resistance level. Marami ang nagtataka kung ito na ba ang simula ng mas malaking rally. Pero bago po tayo magpadala sa excitement, ay mas mabuti na himayin natin kung ano ang nangyayari sa presyo ni Pi at ano po ang posibleng kahinatnan nito sa mga susunod na buwan. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit biglang tumaas ng 10% ang presyo ni Pi Network. Ang biglaang pag-akyat ng presyo ni Pi ay dulot po ng paglabas niya mula sa tinatawag na bullish falling wedge pattern. Para po sa mga hindi pa pamilyar, ang bullish falling wedge ay isa pong technical pattern na madalas makita bago magkaroon ng breakout pataas. Ibig sabihin ay matagal nang nabubuo ang pressure sa market at kapag ito ay nabasag, maaaring magkaroon po ng mabilis na pagtaas ng presyo. Sa kaso po ni Pi ay napagtagumpayan po niyang lagpasan ang resistance level na matagal po niyang kinakaharap. Kaya naman marami ang naniniwala na posibleng magtuloy-tuloy pa ang kanyang galaw. Ano naman ang mga susunod na target price ni Pi? Batay po sa kasalukuyang chart analysis, kung magpapatuloy po ang momentum ay posibleng umabot si Pi sa presyong 0.53 bilang unang target. Kung lalakas pa ang demand ay may posibilidad itong pumalo sa presyong 0.60 hanggang 0.70. At sa mas matagal na panahon, kung tuloy-tuloy po ang positibong galaw, maaaring abutin ni Pi ang $1.20 hanggang $1.30. Pero dapat tandaan natin na hindi po ito guaranteed dahil laging may risk na bumaba ang presyo, lalo na kung bumalik sa ilalim ng support zone na nasa pagitan po ng presyong 0.25 at saka 0.30. Ngayon ay bakit po nagkaroon ng malaking pagbagsak mula sa all-time high? Nung una siyang lumabas sa mga exchanges ay umabot po si Pi sa all-time high na $2.98. Ngunit dahil sa matinding pagbebenta at sa pangkalahatang pagbaba ng crypto market ay bumagsak ito ng halos 86%. Maraming investors ang nawalan ng tiwala at natakot pumasok muli. Pero ayon po sa mga eksperto, ang kasalukuyang bullish pattern ay maaring magsilbing senyales ng pagbabalik o recovery ng sigla ni Pi sa market. Ano naman po ang pananaw ng mga eksperto sa hinaharap ni Pi? Isa pong kilalang crypto analyst na si Dr. Alcoin ay nagbigay ng matapang na pahayag. Nang tanungin siya kung ano ang gagawin niya kung sakaling bumagsak si Pi sa presyong 0.10, ay direkta niyang sinabi na bibili pa siya ng mas maraming Pi. Ang dahilan ay naniniwala siya sa long-term vision ni Pi Network, lalo na sa pagsasanib ng artificial intelligence at saka Web3 technology. Para sa kanya, hindi lamang ito simpleng coin kundi isang project na may malawak na potensyal sa global na adoption. Ngayon ay ano naman po ang mga dahilan kung bakit bullish pa rin ang ilang eksperto? Meron po tayong 4 rito na mga pangunahing dahilan kung bakit positibo ang pananaw ng ilang analyst dito kay Pi Network. Una ay ang compliance at accessibility. May built-in KYC at KYB system, eco-friendly mining, at higit po sa 70 million na users sa mahigit 200 countries. Pangalawa ay ang ecosystem services.
May peer-to-peer payment system na itong si Pi. Ayan. Uh, may peer-to-peer payment system na Pi lamang po ang gamit. At may mga partnership sa Fiat2Pi providers sa mahigit 100 countries. Pangatlo ay ang payment reach. May suporta po sa higit 170 payment methods para sa remittances, payroll at saka digital wallets. At ang pang-apat ay ang innovation at saka growth. May AI App Studio na may higit 20,000 pioneer built apps na nakataktang i-integrate sa ecosystem. Ngayon ay ano naman po ang ginagawa ng Pi-Core team para mapaangat ang presyo? Isa po sa mga problema ni Pi ay ang mataas na supply nito na nagiging balakid sa mabilis na pagtaas ng presyo. Sa kasalukuyan ay gumagawa ng hakbang ang Pi-Core team para ma-manage ang supply at mas mapaigting ang demand. Kasabay nito ay patuloy ang kanilang ecosystem upgrades na maaring magbigay ng dagdag na kumpiyansa or confidence, o market confidence at manghikayat ng mas maraming bagong users. Ngayon ay posible nga bang magpatuloy ang pagtaas ng presyo? Kung pagsasamahin po natin ang technical signals, tumataas na market activity at mga project ng Pi-Core team ay may posibilidad na magpatuloy po ang upward trend ni Pi sa mga darating na buwan. Gayunpaman ay dapat po nating laging isaalang-alang ang volatility ng crypto market. Maaaring magbago po kasi ang trend ng mabilis, kaya mahalaga ang tamang risk management sa bawat galaw. Para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ang ganitong pag-akyat ng presyo ni Pi ay magandang pagkakataon para suriin kung may potential ba ito bilang short-term trade or long-term investment. Ang presyong 0.40 ay hindi pa masasabing mataas kung ikukumpara po natin sa dating presyo nitong halos $3. Kung totoo po ang sinasabi ng mga analyst na maaring umabot po sa higit $1.20 at $1.30, maaring magbigay ito ng malaking kita sa mga maagang pumasok. Gayunpaman ay dapat po nating tandaan na walang kasiguraduhan sa crypto, kaya mahalaga po ang maging maingat sa pagdidesisyon. At bilang panghuli, para po sa akin ay malinaw na si Pi ay nasa yugto ng muling pagbangon. Ang technical breakout mula sa falling wedge ay sinyalis na may pumapasok na bagong enerhiya sa market. Dagdag pa dito ay malakas ang long-term vision ng project, lalo na po sa integration ng AI at Web3. Pero bilang isang investor ay hindi ako pupunta agad or all-in strategy. Mas mainam po na dahan-dahang magdagdag ng position habang tinitignan natin kung kaya nitong i-hold ang presyo sa itaas ng support level. Sa ganito mong paraan ay mas ligtas ang galaw at mas malaki ang tsansang kumita kapag nagpatuloy ang rally. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.